Hey, what's up mga ka-airdrop and welcome back sa ating channel, ang Crypto Whisperer PH guys, no? So for today's video is pag-uusapan natin ang isa sa mga parang airdrop of the year guys, no? So ito nga ay si Pi Network dahil after 6 years is nagkaroon na ng magandang update dito sa project na ito guys, no? So since 2019 nung nagsimula ang project na ito guys, no, and tumakbo siya ng 6 years, almost 6 years, more than 6 years na guys, no, and marami ang nag-aabang sa mga magiging price nito once nakapag-list na guys, no. And pag-uusapan din natin kung ano ba ang mangyayari sa after pag-list ng Pi Network, saan mga exchanges ba siya malilist, and ang kanyang magiging potential price guys, no. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa ating channel is huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating mga videos kagaya nito upang makatulong ka sa paglaki ng ating channel guys, no. So malaking bagay yan para sa mga sinishare na video natin kagaya nito guys, no. So proceed na nga tayo guys, no. So punta muna natin ang kanilang official website, ang kanilang latest blog. So marami silang sinabi dito guys, no, regarding sa kung ano ang mga napagdaanan na ni Pi Network after 6 years ng kanilang pag-enhance ng kanilang project guys, na, and actually napakalaki ng community ni Pi Network all over the world guys, no. So meron silang sinusunod, or yung kanilang community is may mga kumbaga parang sinasabing yung kanilang GCV, or yung ibig sabihin is Global Consensus Value, which is sinasabi dito guys is merong price, ang isang Pi is around $314,000 guys, no. So that would be around probably 18 to 19 million ang isang Pi, but that will be all myth. At malalaman pa natin yan once na talagang kapag nag-list na si Pi Network guys, no. And nalaman na nga natin na open mainnet na sila dahil na abot na nila ang kanilang mga requirements guys, no. So may mga requirements lang na hinihintay si Pi Network para launch ang kanilang open mainnet. So yun nga guys, ang kanilang makuha ang 10 million pioneers. And then nasaan na ba yun? So ito nga guys, no. So yung kanilang open network conditions. So condition 1, all tech product business and legal work necessary to reach open network has been completed. So ibig sabihin lahat ng mga businesses, products, and lahat ng legal aspects ni Pi Network ay na kompleto na guys, no. So condition 2 is ito guys, no, yung kumbaga ito lang yung nagpatagal sa kanila, which is yung 19 million pioneers na dapat verified ang kanilang KYC, and 10 million pioneers na nakapag-migrate na ng kanilang token sa mainnet guys, no, which is yung sa wallet nila. And ito rin, we've reached over 100 mainnet ready apps. So and guys, no, napakaraming conditions kaya siguro inabot ng ganito katagal ang kanilang mainnet. Tingnan natin ano ba ang mangyayari pagkatapos ng open network guys. So yung mining and contribution ay tuloy-tuloy pa rin. So sa mga bago dyan siguro na gusto pang mag-try ng Pi is open lang yan guys, no. So mag-download lang kayo ng app and pwede pa rin kayong mag-mine. But syempre magkakaroon ng adjustment yan after ng listing, and makikita natin kung ilang Pi ang inyong pwedeng i-mine per hour. So actually ako di na rin ako nagmamine guys dahil napakatagal at napakabagal na ng kanilang rate, unlike before na talagang mabilis lang. So sa mga bago dyan na magtatanong kung pwede pa bang humabol guys, is nasa sa inyo yan guys, no, kung gusto nyo pa. And utility building, next yan is utility building guys, no. So yung mga apps na sumusuporta kay Pi Network ay pwede na rin nating magamit yan guys, no. So actually meron na akong nakita sa Facebook na tumatanggap na ng Pi for trading their car guys, no. So kapalit ng kanilang kotse is Pi ang kanilang tinatanggap guys, no.
And actually marami pang ibang products kapag napunta ka sa mga community ng Pi pioneers guys, no? And then next is local commerce integration. So ito guys, no? Yan, mga store owners din. Yan, nag-accept na rin sila. At mas yan, papalawakin pa nila ang kanilang transactions guys, no? After ng yan, mainnet. And then KYC and migration. So ito yung pinaka-importante guys, no? So yung mga hindi pa KYC verified and yung mga taong gustong i-migrate ang kanilang token from app to their main wallet guys is ito. So sana mapabilis ang kanilang process para mas maraming users ang mapag-migrate ng kanilang mga tokens and mapakinabangan na nga guys, no? And punta tayo dito guys, no? So ito si OKX ang isa sa mga ito ang una sa mga nag-announce ng pag-delist ni Pi Network guys, no? So according to them is ang circulating supply guys is 6 billion ang token na initial token na circulating supply guys, no? So ang max supplies is 100 billion and yung total supply guys is 9.2 billion pa lang. So yung mga natitirang coins is I think nakalock pa yan and magkakaroon pa ng gradual launching bago mailabas lahat yung max supply guys, no? So dito muna tayo magbabase sa kanilang circulating and total supply guys, no? But then kung i-check natin yung mga exchanges na nakatanggap ng token kay Pi, yung mga magla-launch ng token kay Pi guys is makikita natin ditong wala pang 100M yung kanilang total Pi token guys, no? So nakakapagtaka bakit kaya ganito. So dahil sa according kay OKX kasi guys, no? So tiningnan ko na rin to sa CoinMarketCap is nasa billion talaga ang kanilang circulating supply guys, no? So nakakapagtaka kung nasaan yung ibang coins. So probably malalaman natin yan sa listing date. But dito sa allocation ng mga exchanges is mukhang magiging hindi ganun karami ang may ilalabas sa listing ng Pi Network guys, no? So abangan natin yung mga susunod na update tungkol kay Pi guys, no? So proceed tayo dun sa mga pinagtatalunan na karamihan ngayon guys, no? So ano ba ang magiging possible price ni Pi token after ng kanilang listing guys, no? So kung kukunin natin ang kanilang details, so tumingin ako dito guys ng basic formula guys, no? Kung paano ba kinukuha or paano malaman mahulaan natin kung ano ang magiging potential price ng isang token guys, no? So sabi dito is token price is equal to market cap over circulating supply. So alam naman natin guys na dito based kay OKX ang circulating supply is 6 billion. So ilagay natin siya sa calculator guys, no? So 6 billion then market cap guys, no? So unahin natin yung market cap. So let's say guys is magkaroon ng market cap si Pi Network ng sabihin na natin 1 billion sa first day. But I think magiging malabo yun guys, no? So pero tingnan pa rin natin guys, anything is possible naman sa crypto guys. So sabihin natin 1 billion ang market cap sa unang day ni Pi Network. So then divide natin yan guys sa 6 billion na token na circulating supply guys, no? So magiging potential price ni Pi token sa isang token is 0.1 guys, no? So not bad na rin guys, no? So but this is all speculation pa lang din naman guys, no? So lahat ng ating mga sinasabi dito guys is pwedeng maging mali at pwede rin maging tama, depende na lang sa mga mangyayari sa kanilang listing guys, no? So abangan na lang natin kung ano nga ba ang mangyayari dito sa Pi Network. So after 6 years ng kanilang 6 years ng paghihintay ng kanilang mga pioneers guys, no? Kung nakaabot ka dito sa ating video is comment ka naman dyan sa baba kung ano sa tingin mo ang mangyayari kay Pi Network.
At kung nagustuhan mo ang ating video for today is don't forget to give it a like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga future videos. So see you sa next video guys. Peace!